Maraming nagsasabi, mahirap maghanap ng trabaho. Ngayon napatunayan natin sa sarili natin na ako na nawalan ng trabaho, wala pang isang buwan, nakahanap ako ng trabaho na papasukan ko. At hindi ako yung pinilit ko na papasok lang ako yung sa kahit sa minimum wage ganyan. Yun. Dalawang araw akong walang ngayon walang video maraming nangyari itong dalawang araw. Nung Biyernes, 'di ba nabanggit ko sa inyo na meron tayong interview sa isang company na kasama ang HR saka general manager. Good news, natanggap na tayo sa trabaho, no? After almost a month of no work, good news, meron na tayong trabaho. Bad news, tapos na ang bakasyon ni Brandon Boy. Joke lang, marami na namang magagalit sa akin eh. Pero ayun, nung right then and there, kinongratulate na ako ni General Manager. Ngayon, hinihintay ko na lang yung kanilang email para sa kanilang yung offer letter saka yung job offer. Ewan ko kung by this week or next week magi-start na ako magtrabaho. Ay, back to normal na naman si Brandon Boy. Yung trabaho ko doon, yung pareho lang ng trabaho ko sa iniwan ko na company. Hopefully hindi ako mahirapan mag-adjust kasi syempre iba-iba yung mga systems na ginagamit nila, yung mga ganyan, iba-iba yung mga items. Another na naman yan. Ito yung magiging struggle mo naman na familiarization sa hindi lang sa ginagawa mo pati sa yung sa bagong magiging team mo, bagong mga makakasama mo, panibagong na naman yun kikilalanin mo na naman sila, yung mga ganyan. Tapos usually yata puro mga puti yung mga kasama ko doon, nakita ko pero hindi ko babanggitin kung anong company, no? Baka sa susunod na lang tignan natin kung anong kakalabasan kasi meron akong 3 months na probationary period. Katulad din naman siya sa ibang mga companies na ganyan, mayroong mga probationary period bago ko pumirma ng yung talagang yung lahat-lahat ng benefits nila makukuha mo na ganyan. Pero ang kagandahan, yung sinasahod ko sa dati kong company, pareho rin ang sinasahod ko ngayon dito sa pinasukan ko. Kasi ang maganda lang dito sa Canada, pwede mong i-negotiate yung iyong sahod. Kung kunyari nakikita nila na worth it naman yung yung nire-request mo or yung yung nilalaban mo na pasahod sa kanila, igagrant naman nila yon or malapit doon. Kasi syempre minsan masyado nang mataas yung yung dati mong sinasahod tapos kung tatapatan nila baka naman sila malugi. Mga hindi nila up to standards yung yung sahod na ibibigay sa iyo. Kaya magano naman sila, ilalaban naman nila yung offer mo sa offer nila. Saka mukha namang maganda yung company na yon. Kaya natutuwa rin ako na nakakuha na tayo ng bagong trabaho. Buti na lang hindi ako nagsettle sa muna yung sa mga papasok sa mga fast food, yung mga rito yung sa minimum pay na trabaho kasi ang daming nagsasuggest sa akin na pumasok ka muna sa mga yung mga yung kahit yung mababang sahod para meron ka lang income ganyan. Baka masabihan na naman ako na scavenger ng mga nanonood sa akin lalo na yung pinost ko lang nung isang araw. Nag-trending tuloy yung post ko na yun, no? Tawagin ba naman akong scavenger na wala raw akong hindi raw ako mag-leap of faith, no? Ganun pa si kuya, no? Dapat talaga hiwalay yung mga FB na mga matata. Yun nga, nakuha naman natin yung gusto natin na maging trabaho na which is nung una akala ko imposibleng makahanap ng ganung trabaho kasi nung nagtitingin ako sa Indeed wala akong makita na kapareho ng work ko kasi para ma-maximize natin yung yung experience ko ba sa trabaho na kapag in-applyan ko lahat man ng mga nila, kailangan nila, mga needs nila nandun na sa mismong ginagawa ko dati at itatransfer ko na lang yung yung ginagawa ko sa sistema nila. Kumbaga hindi na mahirap yung transition from kunyari mag-hire sila ng
bagong tao na talagang totally walang alam, tapos tuturuan nila from zero, from wala, di ba? Ako kasi kahit pa paano alam ko na yung yung pasikot-sikot ng trabaho na ganito. Tapos yung tungkol naman pala sa interview, ganun din. Parang parang inulit nga lang yung mga tanong sa akin yung sa telepono. Pero ang nagtatanong na nun yung general manager na. Saka medyo may iniba lang na mga tanong na more on kung paano ka magtrabaho sa dati mong trabaho. Tapos kung kunyari nagkaroon ka ng problema, paano mo ito na resolba? Sa sarili mo lang ba? Nanghingi ka ba ng tulong sa kasama mo? Nanghingi ka ba ng kasama sa manager mo, sa mga superiors mo? Yung mga ganun. Yung mga basic na tanong lang. Karamihan naman ng mga tanong sa na hire na companies, ganyan din yung mga tanong. Pero syempre, base yun mismo yung mga tanong ko sa trabaho ko ngayon, yung sa storekeeper nga. Nasagot naman natin ng okay, kaya saka meron din akong kasama na may nakita ko na isang Pilipino. Pwedeng at least kahit papaano meron tayong makakausap dun. Saka karamihan sila mga puti. Pero okay naman para sa akin okay naman yung mga kasama na mga puti. Naman yan usually kasi pagka yung mga sa lahi nila, sila, professional sila. More on trabaho lang sila. Hindi sila yung tulad ng nasa Pilipinas, 'di ba? Dati kinuwento ko na nga sa inyo na sa Pilipinas pagka parang pamilya kayo na ang problema, yung ganun na sistema ng mga Pilipino, masyadong nagiging close, nagiging personal yung mga tanungan. Minsan nakakaabala pa sa trabaho yan kasi syempre chismisan kayo. Ganyan kami dati nung nasa Pilipinas sa opisina. Shout out sa dati kong trabaho sa social housing, no? Napakadaming chismis. Binuko pa Pero siguro iba na ngayon. Pero nung time ko, ganun. Meron kayong iba-ibang oras ng break. Papasok kayo ng alas 8. Kayo, magkakape kayo. Tapos kwentuhan. Tapos pagkatapos nun siguro mga 15-30 minutes trabaho. Mamaya niyan alas 10, coffee break na naman, kwentuhan na naman, mga ganyan. Maraming nasasayang na oras na dapat tinrabaho niyo na napunta lang sa sa chismisan. Kumbaga, hindi efficient yung oras niyo sa pagtatrabaho. In contrast, pag kayo sa mga puti, sila magtrabaho. Talagang pagdating nila sa trabaho, pag upo nila ng alas 8, trabaho yan tuloy-tuloy. Hindi mo yan mababader. Karamihan hindi ko sinasabing lahat. Karamihan ng mga puti, ganyan ko silang nakikita na magtrabaho. Tapos, sila, laging on the dot. Kung kunyari, uwian nyo, alas 5 or 4:30, talagang on the dot yan uuwi. Kung meron man silang tinatapos, pagkasaktong uwi na yan. Ipagpapabukas na nila yung trabaho. Kung hindi man nila kayang tapusin talaga, or hindi ganun ka-importante, iwan na nila yan, yung trabaho na yan. Sasabihin lang sa'yo, meron pa naman bukas di ba? Wag kang magpakamartir na wala namang bayad sa'yo, walang overtime, tapos gagawin mo yung trabaho na yun. Di ba ganun tayo madalas sa mga Pilipino Lalo na pag kayo nasa mga yung sa dati kong mga trabaho sa supermarket, puro OTY. Pag kayo mga 31 hour na nag-stay ka, wala kang bayad. Dito hindi. Pagka alam ng mga puti dito, pagka yung kunyari time na ng pag-uwi, uwi na. Sabi nung dati kong boss, wag mong patayin yung sarili mo sa kumpanya, nandyan lang yan, yung trabaho. Pwede mo yan balikan bukas. Which is tama naman, di ba? Binabayaran ka ng kumpanya sa sa oras lang ng trabaho mo. Hindi mo na kailangan magpaka superhero, ba, mga ganun. Pero nakikita ko itong bagong company na papasukan ko ngayon. Mukhang maganda naman siya. Saka dito lang din naman sa Brandon. Tapos, yun nga pala, isa sa napatunayan ko, maraming nagsasabi, mahirap maghanap ng trabaho. Ngayon napatunayan natin sa sarili natin na ako, na nawalan ng trabaho, wala pang 1 buwan, nakahanap ako ng trabaho na papasukan ko. At hindi ako yung pinilit ko na papasok lang ako yung kahit sa minimum wage, ganyan. Yung gusto ko na trabaho na sakto sa experience ko, nahanap ko wala pang 1 buwan. Ako ang buhay na patunay na kahit papano dito sa amin, sa lugar namin sa Manitoba, Brandon City, madali pa namang makahanap ng trabaho.
kind of madali kasi ako may experience na ako na as a permanent resident na merong Canadian experience, nakakuha agad ako ng trabaho. Pero hindi ko yan masasabi sa mga bagong graduate, tulad ng high school graduate, mga ganyan, gusto na kagad magtrabaho. Hindi natin alam yan kasi ibang ano sila ibang category naman sila na yung mga kakagraduate. Ako kasi may experience na. Ang masasabi ko lang yung katulad ko sa mga nag-a-apply na katulad ko na meron ng experience, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Madali lang naman makahanap ng trabaho kasi ang dami nating napapanood, di ba? Na ang hirap na maghanap ng trabaho sa Canada ngayon. Hindi na katulad ng dati. Ako, nakahanap ako ng trabaho kagad eh. So, yun lang. Malungkot lang na part, tapos na kagad yung bakasyon ko. Pero yun lang, meron tayong good news sa wakas. Sige na, tapusin na natin tong video na to at papasok na ako sa loob. Baka hinihintay na ako at baka tapos na, ilang minuto na tong video ko eh. Like, share, subscribe, yung mga alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.